Mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating Thursday online service. Muli ang aming pasasalamat sa bawat isa sa inyong pagdalo ngayon, sa paglalaan ninyo ng oras, maging sa mga tulong at suporta na ipinapaabot ninyo at sa mga prayers ninyo, sa mga mensahe na ipinaparating ninyo sa amin. At nagiging daan po yon para sa kasiglahan pa namin. Maraming salamat mga kapatid. Ang biyaya ng salita ng Diyos sumain niyo pong lahat. Ang ating pag-aaral, iatang ang pasan sa Panginoon mula sa Psalms chapter 55 verse 22. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New King James Version. Ito pong Psalms o mga awit chapter 55 verse 22 ay isang paanyaya ng Diyos mula sa banal na kasulatan na nagbibigay ng kagaanan at katiyakan sa buhay. Isang talata po na may lalim at may lakas na kayang pasiglahin ang ating mga puso at dalhin tayo sa isang buhay na pananampalataya. Dalhin tayo sa matatag na pag-asa at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kailangan po natin yan. Kailangan natin yung mga ganyan mga paalala. Kasi po mga kapatid, ang ating buhay pabago-bago. Minsan, magaan yung ating buhay, puno ng tagumpay, maraming kasiyahan. Pero may mga panahon na ang ating buhay parang mabigat. Nakakaramdam tayo ng takot, agam-agam, may pag-aalala sa ating buhay. Sa panahon po na nahihirapan tayo, sa panahon na nasa kabiguan tayo, may pagkakasakit, kanino tayo kakapit? Kaninong tulong yung ating aasahan? Sa pagkakaroon ng mabigat na pasanin sa buhay, problemang pinansyal, pagkabigong emosyonal, o kaya pagdadalamhati at panghihina ng loob at maging panghihina sa ating pisikal na kalagayan or sa kalituhan at takot sa buhay, sino ang ating pagkakatiwalaan? Ang sagot po, ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang ating matibay na saligan. Ngayon po, tingnan natin ang hindi lang paanyaya at payo, kundi pagbibigay, katiyakan at pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala at sa mga nananalig sa Kanya. Basahin po natin ang Psalms chapter 55, verse 22. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. At sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, ganito ang pagkakasalin. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. May mga tao na sanay solohin o kaya sarilinin ang problema. Iniisip na lang na kaya niya ang lahat. Iniisip na lang na tiis-tiis na lang kaya o kaya bahala na. Maging matapang na lang sa buhay. Sa kabila po ng tapang at lakas nating mga tao, may pagkakataon na dumadating yung punto na nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam tayo ng kahinaan at kabigatan. Kung meron tayong pasan-pasan na problema, katulad ng suliranin sa pamilya, suliranin sa kabuhayan o kaya sa kalusugan, o kaya problema sa relasyon sa kapwa at maging sa pananampalataya. Kung meron po tayong mga ganyang pasan-pasan na problema, pakinggan po natin ang salita ng Diyos ng may bukas na puso. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos na may mapagpakumbabang isip at may kahandaang sumunod na isuko natin sa Diyos ang anumang kabigatan sa buhay. Sabi dito, ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Ang talatang ito ay paanyaya sa lahat ng may daladalang suliranin.
ilagak mo sa Diyos ang anumang pasanin at handa ang Diyos na umalalay sa iyo at ipagtanggol ka na ang lahat ng matuwid, ayon dito, hindi niya bibiguin. May tatlong katotohanan o mga punto tayong tatalakayin mula sa pangunahing talata nating ito. Una, ang paanyaya ng Diyos sa mga may pasanin. Sa mga may dinadala, yung may mga bagahe. Paanyaya ito ng pagtitiwala. Basahin po ulit natin yung ating main verse. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Cast your burden on the Lord. Ang salitang iatang o cast, yung nabasa din natin kanina sa RTPB, ilagak, sa Greek word po niyan ay shalak. Ang ibig sabihin, maghagis o magtapon ng isang bagay mula sa sarili patungo sa iba. Yan yung iatang. No? Isang sadya, isang kusang loob at mapagtiwalang pagkilos. At ito rin po ay pag-amin na hindi natin kayang dalhing mag-isa, kaya ipapasa natin sa iba. Kumbaga para tayong may pasan-pasan na mabigat na bagay at habang tumatagal, na dala-dala natin yun, nakakapagod, nanghihina tayo, ngayon may lumapit sa atin or may nakita tayong nag-aalok ng tulong na handa niyang pasanin yung dinadala natin. Anong gagawin natin? Iatang natin sa kanya yung pasanin natin. Yung salitang pasan o burden naman, malawak ito eh. Kaya ang paanyaya or masasabi nating utos dito, iatang, ipasa eh. Kasi yung pasan, yung burden, sumasaklaw yan sa lahat. Tulad ng emosyonal na bigat. Yung nararamdaman nating lungkot sa emosyon, takot o kaya galit, saklaw nitong burden na yon. Sumasaklaw din po ito sa physical nating hirap. So hindi lang sa damdamin kundi pati physical, yung pagod tayo physically, sakit ng katawan natin, saklaw nito. Itong pasa na sinasabi dito. At sumasaklaw din ito sa mga maging yung financial problem natin, mga material nating problema, kawalan ng trabaho, kawalan ng hanap buhay, o kaya mga isipin natin na madaming bayarin o marami tayong utang. At itong pasan o burden, sumasaklaw din ito sa spiritual nating pakikipaglaban araw-araw. Kasi nandyan pa rin yung mga tukso. Nandyan pa rin ang mga paglaban natin sa kasalanan, paglaban natin sa pandaraya ng sanlibutan na ilayo tayo sa Diyos o mawala yung ating pag-asa sa Diyos. Mga burden natin yan eh. Yang mga bagay na yan, emosyon o damdamin, sa isip o pisikal at spiritual na pasanin, anuman po, o lahat man ng yan, o isa man dyan sa mga pasanin na yan, yan po ay mabigat kung mag-isa lang nating dadalhin. Kaya sinasabi po sa sulat ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Casting all, no, ipasa, i-transfer yung bigat mula sa sarili patungo sa Diyos. Buong-buo mong ilipat sa Diyos. Anumang kabalisahan na meron ka, ipagkatiwala mo ng lubusan sa Diyos. Lahat ng kabalisahan. Anumang pinagdadaanan nating mabigat, hindi po natin kailangang magpanggap na kaya natin, malakas tayo. Ipasa po o ilagak natin iyon sa Diyos. Bakit po? Ayon sa talatang ito, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. For He cares for you. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat, for He cares for you. Ito po yung batayan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Yung Kanyang katangian. Hindi yung katangian natin na malakas tayo o kaya dahil karapat-dapat tayong tulungan. Hindi po ganon. Ang basehan ng ating pagtitiwala sa Diyos, yung Kanyang katangian na mapagkalinga siya,
na mapagmalasakit yung ating Diyos. Na siya ang ating Ama na nagmamalasakit sa atin. Ang tunay po na kapahingahan sa gitna ng mga pag-aalala. Hindi natin yan matatagpuan sa sarili nating pagsusumikap. Hindi natin yan, yung kapahingahan, yung tunay na kapahingahan, hindi natin matatagpuan yan sa pagmamalaki, sa pagmamatigas natin. Matatagpuan natin yan sa pamamagitan ng buong pusong paglalagak ng ating mga kabalisahan sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Balikan natin yung ating main verse. Gaano na ba kabigat yung dala-dala mong pasanin? Kung may pasan-pasan ka ngayon, gaano na yan kabigat? Halimbawa, sa kabila ng pagsisikap mo, kinakapos pa rin sa pinansyal. O kaya, ang dami nating isipin, mga bayarin, or merong malubhang karamdaman, mga mahal natin sa buhay, o kaya tayo mismo. Gaano na ba kabigat ang pasanin natin ngayon? Lahat tayo, o marami sa atin, may kanya-kanyang pasan. At pagkaminsan, sa mabigat na pinagdadaanan natin, wala tayong masabihan. At minsan, sa sarili lang tayo natin nagtitiwala. Pero meron pong paanyaya sa atin mula sa talatang ito. Isang paanyaya na maaring magpabago ng pananaw at maaring magpabago ng damdamin natin. Ang paanyaya, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Ngayon po, kung iaatang natin yung ating mga pasanin sa Diyos, ano yung kanyang tugon? Hindi ba minsan kasi, minsan natatakot kasi tayo eh. Baka wala namang mangyari. O kaya nagdududa tayo. Baka wala lang din. Na alam natin, malinaw yung invitation dito, iatang ang pasanin sa Panginoon. Kaya lang minsan parang may duda tayo eh. Baka wala lang din. Pero ang salita ng Diyos may kasunod na pangako. Mula sa pag-anyaya na iatang natin ang ating pasanin sa Panginoon, may kasunod na pangako. Kapag ipinaubaya natin ang ating pasanin sa Diyos, merong ditong pangako. Ito yung ikalawang punto ng ating aralin. Ang katiyakan ng pag-aalalay ng Diyos. Ang ating Diyos hindi lamang tagapakinig. Hindi niya lang tatanggapin yung pasanin natin. Matapos tayong anyayahan na ilagak natin yung ating mga pasanin, hindi niya lang tatanggapin yon, kundi ang ating Diyos ay taga-alalay o kaya kikilos din mismo. Ang sabi po, at kanyang aalalayan ka. Kapag iniatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, kanyang aalalayan ka. Makikita natin dito sa talatang ito yung katiyakan ng pag-aalalay ng Diyos. He shall sustain you. At yung salitang aalalayan, nangangahulugan po na susuportahan. Nangangahulugan na palalakasin, bibigyan ng kakayahan para makapagpatuloy. Sustain, support, nourish, care, provide sustenance, aktibong pangangalaga. Yan po yung aalalayan. Ngayon, yung pangakong aalalayan tayo, hindi po ito nangangahulugan na agad na aalisin ng Diyos yung mga kabigatan natin. Bagamat kaya yan ng Diyos, kaya ng Diyos na yung pasanan natin mawala agad, alisin niya. Pero hindi po yan automatic na yan ang ibig sabihin ng kanyang pangako na aalalayan tayo. Ang katiyakan ng pag-aalalay ng Diyos, madalas po, nangangahulugan na ang Diyos magbibigay ng una, lakas. Basahin po natin itong sulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 29. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Hindi agad inaalis ang pasanin. Pero again pwedeng gawin yun ng Diyos. Ngayon, kung hindi man inalis yung pasanin natin,
Sabi dito, He increases strength. He gives power to the weak. Ganyan po yung pag-aalalay ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas. Ang ikalawa, binibigyan tayo ng karunungan. Santiago chapter 1 verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, nagbibigay ang Diyos ng karunungan. Mula sa karunungan o wisdom ng Diyos, makakayanan nating magdesisyon. Kung may pasan-pasan tayong problema, makakaya natin dahil sa karunungan ng Diyos. Karunungang bigay ng Diyos. Ganyan po ang pag-aalalay sa atin ng Diyos. So, nagbibigay lakas, nagbibigay karunungan, at ikatlo, nagbibigay kapayapaan. Sa gitna ng mga suliranin, ang kapayapaan ng Diyos, yun ang mag-iingat sa ating mga puso. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakalaking pag-aalalay ito sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi sabi ni Pablo sa verse 6 bago itong verse 7, sabi doon, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Then ito na yung kasunod sa verse 7. And the peace of God will guard your hearts and minds. Ang pag-aalalay sa atin ng Diyos, binibigyan tayo ng kapayapaan. Sa ikapat na kahulugan ng pag-aalalay sa atin ng Diyos. Pag-asa para sa kinabukasan. Kapag iniatang natin yung ating pasanin sa Panginoon, hindi lamang siya nagbibigay ng lakas para sa araw na ito, kundi kapag iniatang natin ang ating pasanin sa Panginoon, binibigyan din tayo ng liwanag na tumingin na may katiyakan sa hinaharap o sa kinabukasan. Sabi nga po dito sa Romans chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pag-asa para sa kinabukasan, kaloob ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kagalakan at kapayapaan. Sa gitna ng mga pasanin, dahil sa ating pananampalataya, nagdudulot sa atin ng kagalakan at kapayapaan ang pag-asa. At ang pag-asang ito, pinananatili ng banal na Espiritu. Ito po yung ating katiyakan na ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ano man yung ating nararanasan, ano man yung ating pinagdadaanan, ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang pagbibigay sa atin ng pag-asa, isang mahalagang bahagi ng pag-aalalay o sustain na ipinangako sa atin ng Diyos. Kapag iniatang natin sa Kanya ang ating mga pasanin, ito yung inaalalayan tayo. Binibigyan tayo ng pag-asa. So ito po yung kaapat na pag-asa para sa kinabukasan. At ang ikalima, practical na tulong. Ito po ay direktang pagkilos ng Diyos para alalayan ka. Kapag iniatang mo yung suliranin mo sa Diyos, ang Diyos ay umaalalay sa mga pangangailangan nating mga tao. Sa pamamagitan po yan ng paggamit ng Diyos ng iba ring mga tao. Yung practical na tulong, ibig sabihin yan, literal na tulong na nakikita at nararamdaman. Aktual na suporta gamit yung material na mga bagay, katulad ng pera, pagkain, o kaya pagtulong sa gawain or pagbibigay ng payo. Pagbibigay din ng physical at emosyonal na suporta at presensya. Isang halimbawa dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 4 verse 15. At kayong mga
Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Ang mga Kristiyano sa Filipos, you only, kayo ang nakipag-isa sa pagbibigay at pagtanggap. Pinapakita dito na yung mga taga-Filipos, ito o sila yung ginamit ng Diyos para magbigay ng suporta kay Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Sa pasimula pa lang, no, ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Ang Diyos ang tumugon sa pangangailangan ni Pablo sa pamamagitan ng ibang mga mananampalataya. Ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan ng ibang tao para po maihatid yung tulong na nagmumula mismo sa Diyos. Di ba minsan, nangyayari din ito sa atin eh. Matapos nating maiatang yung ating mga problema sa Diyos, minsan may mga dumadating sa ating mga tao, mga unexpected. Aalokin tayo ng trabaho, tuturuan tayong magnegosyo. Nakakatanggap tayo minsan ng tulong na hindi natin inaasahan. Na after nating manalangin, after nating maiatang, mailagak sa Diyos yung ating mga pasanin, sa mga susunod na oras o araw, may dumadating na tulong sa atin. Gumagamit ang Diyos ng ibang tao. May practical na tulong. So, ito po yung saklaw ng pag-aalalay sa atin ng Diyos, no? Yung mga tinalakay natin. 5. Una, lakas. Lakas para makapagpatuloy. 2, karunungan. Karunungan para magdesisyon. 3, kapayapaan sa gitna ng pagsubok at suliranin. Yan yung pag-aalalay sa atin. 4, pag-asa para sa kinabukasan. At yung 5, practical na tulong sa pamamagitan ng ibang tao. Yung tulong ng Diyos, hindi lagi pong pagpapawi ng problema. Hindi laging, yung tulong sa atin at pag-aalalay sa atin ng Diyos, hindi laging agad-agad na pag-alis ng suliranin. Kundi po, pag-aalalay habang dinadaanan natin yung problema. So kung may suliranin tayo, kung meron tayong mabigat na pasanin, ito po yung pag-aalalay sa atin ng Diyos. Sa 4 punto ng ating aralin, ang katapatan ng Diyos sa mga matuwid. Minsan, or madalas, hindi talaga tayo nakakaiwas sa mga problema. Sa iba pa nga, bagyong problema, yung pinagdadaanan nila, yung nararanasan nila, sabay-sabay. Problema sa pamilya, problema sa kabuhayan, problema sa kalusugan, o kaya problema sa pananampalataya. Kapag pumapasan tayo ng mabibigat na pasanin, minsan pakiramdam natin, wala, talo, babagsak na tayo, para bang matutuluyan na tayong matumba. Sa huling bahagi ng ating main verse na pinag-aaralan, may pangako ang salita ng Diyos na kailangan nating panghawakan, lalo na po sa panahon na or sa pagkakataon na nakakaranas tayo ng pagsubok. Sabi po, hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Ang proteksyon o pangako dito, He shall never permit the righteous to be moved. Para pala tayong isang punong kahoy na nasa gitna ng malakas na bagyo, na kakaranas ng malalakas na ihip ng hangin o kaya malakas na pag-ulan, na para bang mababali yung mga sanga, pero matibay ang ugat. Hindi natutumba. Nakaugat sa matibay na lupa. Hindi makilos kasi po, ang Diyos mismo ang pundasyon. Kapag lumalakad tayong matuwid o naayon sa katuwiran ng Diyos ang uri ng ating pamumuhay, ito yung pangako dito. Hindi tayo hahayaang mabigo o kaya hindi tayo hahayaan ng Diyos na mabuwal. Hindi papayagan ng Diyos na matinag ang taong matuwid, yung righteous sa paningin ng Diyos,
hindi hahayaan, hindi papayagan, hindi pahintulutan na ang taong yon ay matinag. Ang pangako po sa mga matuwid, hindi kawalan ng bagyo, hindi kawalan ng pagsubok. Hindi ibig sabihin na walang bagyo kapag matuwid na sa paningin ng Diyos. Hindi basta-basta matitinag. Yan ang pangako. Sa kabila o sa gitna man ng bagyo. Dahil ang Diyos mismo ang pundasyon o ang Diyos mismo ang nagpoprotekta. Hindi porke mananampalataya na exempted na sa pagsubok. Hindi ganon. Kundi bilang mananampalataya, sa gitna ng pagsubok, ng bagyo o ng unos, may katiyakan ka na hindi hahayaan ng Diyos na makilos or move or matumba o kaya mabuwal. At hindi lang po ito sa pisikal, kundi maging sa emosyonal at spiritual na aspeto. Protektado ng Diyos ang taong matuwid. Ngayon, sino po itong matuwid? Sino itong mga righteous? Na ayon sa talatang ito, hindi papahintulutan ng Diyos na makilos. Ang mga matuwid na tinutukoy dito, hindi ito mga perpektong tao. Ito yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Ito yung mga tao na pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sinasabi po sa sulat ni Pablo sa Romans chapter 4, dito sa verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang pagiging matuwid pala, pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung talata ding ito, nagpapakita ng kahalagahan ng Ebanghelyo na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ay ituturing tayong matuwid sa harap ng Diyos, kundi ituturing tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ang daan para maging matuwid sa harap ng Diyos. Ngayon, sa pagiging matuwid, protektado ka ng Diyos. Ang matuwid, ayon sa ating main verse, hindi hahayaang makilos. Protektado. Hanggang kailan? Gaano katagal o gaano kahaba ang protection o pag-aalalay ng Diyos sa mga matuwid? Sa main verse nga po, sabi dito, hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Ang pag-aalalay at ang pag-iingat ng Diyos sa mga matuwid, hindi pansamantala, kundi panghabang buhay at pangwalang hanggan. Yung pag-aalalay pala, permanent. Maaring mabigatan, pero hindi lubusang mabubuwal. Yes, maaring manghina, pero hindi tuluyang mabibigo. Hindi exempted sa pagsubok, pero tuloy-tuloy ang pag-aalalay ng Diyos sa mga matuwid. Yung kailanman, yung word na kailanman na nakalagay sa talatang ito, ito po ay palagian. Anumang sitwasyon natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laging nandyan ang tulong niya. Ang pag-aalalay ng Diyos, ang pagtulong at pagprotekta ng Diyos, tumatawid sa panahon mula sa pangkasalukuyan hanggang sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi niya talaga kailanman papahintulutan na makilos ang matuwid. At hindi lang ito sa physical na tibay at lakas, kundi sa spiritual na tibay at lakas. Paalala sa atin na sa gitna ng krisis, sa gitna ng bagyo, sa dami ng pasanin sa buhay, ang paalala sa atin dito, may katiyakan tayong hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Sa pagtatapos po ng ating aralin, ang iniiwang mensahe o aral para sa atin, ito yung mga aplikasyon at refleksyon para sa ating mga tinalakay. Number 1, ang Panginoon ang kanlungan ng mga nabibigatan. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagkalito, pag-aalala,
sa panahon ng kabiguan at pagpapasan ng mga suliranin. Ang Diyos po ay handang tumulong at nag-aanyaya na iatang natin sa Kanya ang ating mga daladalang pasanin, problema. Hindi natin kailangang sarilinin o hindi natin kailangang solohin na buhatin mag-isa yung ating problema. Kasi merong Diyos na may pag-anyaya sa atin. At ang katangian ng ating Diyos na yon, mapagkakatiwalaan. So, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Number 2, ang pagtitiwala sa Panginoon ay isang hakbang ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Yung pag-atang ng pasanin sa Panginoon, isang pagpapakita ng pagsuko, isang pagpapakita ng pagsalig sa kabutihan ng Panginoon. Isang pagdedesisyon na parang sinasabi nating hindi natin kaya kung wala ang Panginoon sa ating buhay. At pagpapahayag din po ito na kinikilala nating tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos para sa mga matuwid. At ang pag-atang po ng pasanin sa Diyos, hindi yan tanda ng kahinaan. Kundi marka iyan ng matibay na pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. Number 3, ang pag-aalalay ng Panginoon ay totoo, sapat, at tuloy-tuloy. Hindi pansamantala ang tulong, hindi limitado o hindi nagbabago ang tulong at protection. Inihayag sa atin ang mensahe ng ating main verse na ang pag-aalalay ng Panginoon ay buo, tapat, at kailanman. Kung ikaw po ay matuwid sa harap ng Panginoong Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Yung proteksyon na yon, ngayon sa buhay na ito, at tatagos sa magpakailanman. Yan ang pag-aalalay ng Panginoon. Totoo, sapat, at tuloy-tuloy. And number 4, hindi nangangahulugang walang problema ang buhay ng matuwid. Ang pagiging matuwid po, hindi garantiya na yung matuwid sa harap ng Diyos. Hindi yan garantiya na hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo mabibigatan. Kundi katiyakan na hindi tayo tuluyang babagsak. Kumbaga, kung may unos man sa buhay na mararanasan natin, makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon na tuluyang matumba. Hindi po nangakong laging madali ang buhay ng matuwid. Pero, tiyak naman ang pag-iingat ng Diyos sa mga taong matuwid. Hindi kailangang malutas o mawala lahat ng problema para maranasan ang presensya at pagkilos ng Diyos. Habang may pasanin, handa na at nakaalalay na ang Panginoon. Mga kapatid, ang Psalms chapter 55 o mga awit chapter 55 verse 22 ay higit pa ito sa magandang kasabihan o pang-memory verse. Ang talatang ito ay utos na may kasamang matibay na pangako mula sa Panginoong Diyos. Ang paanyayang iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, daan patungo sa kanyang tunay na pangangalaga. Yung aalalayan ka. Yung paanyayang iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, daan yan sa patungo sa kanyang pangangalaga at hindi matitinag na katatagan na hindi niya pahintulutang makilos kailanman ang taong matuwid. Ang mga mananampalataya po, hindi sinasabihan na maging malakas mag-isa. Hindi ganoon, kundi tinuturuan tayong ilagak yung ating kahinaan sa Panginoon at magtiwala tayo sa kanyang kalakasan. Sa oras na ito, mga kapatid, ano man yung pasaning ating dinadala, gawin natin ang aktibong hakbang ng ating pananampalataya. Cast your burden
on the Lord at magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos na aalalayan tayo at papanatilihin tayong matatag sa ating pamumuhay at buhay pananampalataya. Ang Panginoon ang ating kanlungan, ang Panginoon ang ating kalakasan, handang umalalay at hindi tayo bibiguin. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Handa siyang umalalay. At ang kanyang pag-alalay ay tuloy-tuloy kailanman. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.